Eto na mga kababayan, talagang nakarma po ang ICC. Yung isa po na judge ng ICC na nag-deny po ng interim release ni PRRD ay talagang nagsalita na at nahihirapan po ngayon mga kababayan dahil po sa mga sanksyon ng Amerika. So ngayon mga kababayan, meron na namang banta ang US laban sa ICC. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Ito kasing mga ICC na ito masyadong mayayabang. Akala nila sila po yung righteous. At akala nila kayang-kaya nila si Putin, si Trump at saka si Netanyahu. Pakinggan po natin mga kababayan. At mamaya may isang video pa ako yung papakita. Yung judge, talagang maliban kay Luz Ibanez, nagsalita na rin yung isang judge na ito ng ICC na naghatol kay PRRD. Ito po mga kababayan, panoorin niyo po. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. So yan mga kababayan, talagang papalawakin po ng Amerika yung sanksyon. Di ba pina-freeze yung mga account, lahat ng mga judge, pati sa immigration, lahat po ng kanilang mga business trip, palabas at papasok ng bansa, talagang hinigpitan po. Kahit yung mga kamag-anak, mga anak, hindi na po makapunta sa Amerika or makapag-withdraw ng pera. Kasi ang mga ito ay tumatanggap po ng mga donation. $1 million po ang tinatanggap ng mga ito. So, ayun, napilay po mga kababayan, napilayan po sila. So, ngayon po, ipapakita po natin yung video. Kasi kahapon yung si Luz Ibanez Ngayon naman yung isang ICC judge na nag-ano kay PRRD. Yung kasama po sa mga hukom na humatol. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po ito. Umiiyak din kasi kasama po sa mga namartilyo ng Russia at ng Amerika. Si Putin at Trump, galit na mga kababayan. At dito, parang hihilingin din yata ni Trump na pakawalan si PRRD. Di ba hiniling ni Trump yung kanyang mga kaalyado na ibasura na yung pag-iimbestiga ng Israel dun sa gera sa Russia. So parang nabanggit na si PRRD ay pakawalan din para hindi tuluyang mabura sa mundo itong ICC na ito. Ito po mga kababayan, panoorin nyo ha. Ito po yan So ito po yung judge. Panoorin nyo po. ICC sanctions, life under US sanctions for judges and prosecutors. Tako po mga kababayan, matindi po ito. To find yourself on a list that's designed for those implicated in human rights violations, terrorism, organized crime, and you're now on that list for doing your job. My job to serve as a judge of the International Criminal Court. So that has an emotional impact, unquestionably, for all of us. The court officer, could you call the case, please? Last August, the U.S. State Department imposed its most recent sanctions on Judge Kimberly Prost and 2 other ICC judges for investigating, arresting, or prosecuting nationals of the U.S. or Israel.
Years earlier, Prost was involved in a court decision to investigate American soldiers suspected of war crimes in Afghanistan. There's the wash of impacts of economic sanctions on your life. Immediately, you have no credit cards. It doesn't matter where they were issued or what bank, because of the control of the Americans over the SWIFT system. It also cripples you in our modern world. How do you order an Uber? How do you get a hotel? How do Isipin nyo mga kababayan, hindi nila magamit yung credit cards nila. Kahit umorder po sa TikTok, hindi nila kaya. Kasi nga puro online na po ito, puro banking transaction na ito. Kahit sumakay sa taxi or sa Uber, kahit umorder ng pizza, ay hindi po sila makakain. Dahil nga po, disconnected ang kanilang mga linya sa mga transaction ng mga negosyo na may connection sa Amerika. So ito po yung mga implication mga kababayan. Na itong ICC na ito, akala kasi nila sila yung righteousness, the right one. They are the supreme leaders that judge. Yung mga leader na nagkakasala daw, sila daw yung taga-hukom. Itong ICC na ito, they only just thinking about business and just fooling the people. And they are thinking about their pockets po. Delusion ng mga ito. Talagang niloloko nila ang taong bayan. Sabi, we are serving the humanity. Naku po mga kababayan. Bakit si PRRD hinuli nyo? Ayun kasi, nabigyan kayo. Yun yung mga komento Tuloy pa natin. Ano pa sabi dito? Check natin control of the Americans over the SWIFT system. It also cripples you in our modern world. How do you order an Uber? How do you get a hotel? How do you do basic transactions? Because banks aren't compelled outside of the United States to comply with these sanctions, but they take business decisions. They simply don't want to be involved. All of us we're most shocked about is all the companies and services you depend on. You don't think about Amazon was cut immediately. Alexa was dead when I went home. They're small matters in a way, but when you bring them together, it's really a crippling effect on your daily life. And it's very difficult. Basically saying to judges, you must do this or that, or else you'll be sanctioned. That to me is direct interference with our fundamental role. So don't touch United States Exactly. Citizens, soldiers. And the point I would make on that is, for all that's being the effects of these sanctions on our lives, and difficult as it may be, those efforts to say, don't do this, don't do that, in these cases are completely futile, because I can assure you, and I speak on behalf of all my colleagues and those in the office of the prosecutor, we stand undeterred and will continue our work, which is about bringing justice in these cases in whatever situation. The United States has also threatened to impose sanctions on the entire court. Would that be the end of the court? This is a difficult time, but all the more important that we continue our work, not that it should in a way affect it, and that we double our efforts to protect what we have. What should the states do to protect the ICC? The strength of this court is the 125 states that support it. If we work together also to try and minimize the effect of these sanctions, work with industry. And are you worried about that as well, that countries don't dare to push against the United States? Well, I have to look at it very differently because of the role I play. So my focus is very much on being able to do my job and trying to discuss with states the space and the protection I need in terms of protecting the court and protecting our work from these actions. But there are concerns that maybe countries here at the ICC, European countries, may compromise even the independence of the ICC to make the United States happy. And I can assure you, we will not have our independence infringed. We will not bow to these measures. So whatever negotiations may go on, they will hit a wall. Don't miss out. Get the full picture. Subscribe. Mga kababayan, naniniwala ba kayo dito? Sabi niya, interfering daw yung Amerika. Hindi daw sila atras. Kaya nyo ba yung Amerika? Kaya nyo ba yung Russia?
Kaya nyo bang saluhin yung mga missile ng Russia? Yung missile ng bomba ng ng Amerika. Nagmamatigas kayo. Tapos sasabihin nyo pakikialam. Why the America interfering to the ICC court? Diba? We are not bow to the America. Kaya mo ba yon? Kimberly Pross, even Luz Ibanez. O kita nyo, mga kababayan ko? Anong nangyari sa kanila? Para silang nasa lumang panahon. Hindi sila makapag-transact po. O gaya na lang o-order ng mga product sa Amazon. Sa kanila mga kababayan, madalang po ang cash transaction, puro online na po ito. Nasa modern world po tayo. Di ba mga kababayan? Hindi sila mako-order ng mga panty at bra na bago. O paano yan? Kahit mag-Uber ka, hindi na kaya. O ngayon sasabihin mo interfering. O why you're interfering to the Philippines? You just only try to target the weak country. Why not US? Oh. You think you can beat Russian President Putin, Vladimir Putin, and President Netanyahu for Israel, and American President Donald Trump? Do you think you can win those powerful country? You just only try to eradicate the poor country and the weak country like the Philippines. But the most powerful country in the world, like the America and Russia, you can win by those people. Kasi kinakaya-kaya nyo lang, you just only try to manipulate the third world country. Then now, the America respond to your warrant of arrest. Isipin mo mga kababayan, iwa-warrant arrest mo ang mga ito, samantalang sila ang nakikipaggera sa kahit anong bansa, tapos itong ICC, Pilipinas lang kaya nyo. Baka sa susunod mga kababayan, sasabihin na ni Trump, you free my friend Duterte or else we will erase you by water or by land. You can't step out. Diba? Papalawigin ang sintensya ng mga sanction ng mga ito. Baka pati, diba, baka may bigla silang ipaaresto. Gaya nitong Israel. Kaya nyo ba yon? Isipin mo, iaano mo ang Israel? Ipapaaresto mo? Kaya nyo ba yon? Si Tatay Digong, kinaya-kaya nyo lang kasi nga na politika ng mga bangag na ito. O ngayon, na nababansagan ang Pilipinas ay the terrorist tawag dito? Yung dito daw nag-iensayo. Nabansagan tayo Kasi yung dalawang terorista sa Bondi Beach, galing dito at nag-stay po sila ng 1 buwan. So, sinabi ng mga media doon na ang Pilipinas daw ay dito daw nag-iensayo yung mga terorista. So, napakasakit ito mga kababayan. Kasi nga dito galing yung terorista. Mga dito nag-stay. Siguro may mga kamag-anak sila dito. Kaya yung the Republic of the Philippines issued an circular statement na maging alerto kasi nandito yung mga terorista sa bansa natin. O ano man sasabi nyo mga kababayan? Ituloy pa natin ha. Di ba?
Ano masasabi nyo dito? Oh, why Putin rejects Western warning? Ito po mga kababayan, i-check natin. May sinasabi pa dito. Ito po si Putin. Товарищ Михаил Иванович, руководящий штаб вооруженных сил и органов Opo, государственной власти, к yung расширению kanyang совместной general. готов. Начальник генерального штаба генерал-майор Герасимов. Граждан. Товарищи офицеры, Товарищи офицеры, Grabing mga general yan, mga kababayan ng Russia. Nagtipon-tipon na. сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится Today, просто критической. we see that the global Страны geopolitical НАТО situation активно remains наращивают и tense, модернизируют and in some наступательные regions силы. is becoming Создают и downright critical. развертывают NATO новые countries are виды actively оружия, в том building up числе and в modernizing their космическом offensive пространстве. forces, developing При and этом deploying в new Европе types of людям weapons, вбивают including в in голову outer страхи space. по поводу неизбежного Meanwhile, in столкновения Europe, с Россией. people are being indoctrinated with готовиться к fears about an большой inevitable войне. clash with Russia, Разного рода arguing that they деятели, must prepare for a которые вроде бы major war. занимали или Various занимают figures who до сих пор supposedly ответственные held посты, or still о hold своей positions of ответственности, responsibility похоже, просто seem to забыли. have simply Они forgotten their руководствуются какими-то responsibilities. сиюминутными They are guided by short-term personal or личными group political interests, или групповыми not the interests of their политическими people, интересами, а and только are не increasingly интересами feeling the своих народов. hysteria. I've И всё said it больше повышают repeatedly. градус It's a истерии. lie, nonsense, pure nonsense about some imaginary Russian threat to European countries. Уже But this is неоднократно being говорил, done это quite ложь, deliberately. бред. The truth is that Просто Russia is always, бред. even in the most difficult circumstances, какой-то мнимой strive at the российской very угрозе end, as long as there was европейских even the slightest chance, to find diplomatic solutions to делайте это contradictions вполне and conflicts. And the responsibility for the fact that these opportunities were not seized lies entirely with those who believe that they could speak to us through force. Today, we continue to advocate for building mutually beneficial and equal cooperation with the United States and European states, and for the formation of a unified security system across the entire Eurasian region. Что с нами можно говорить языком силы. Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем Евразийском регионе. O yan mga kababayan, nako po, talagang hindi nila kaya ito. 'Di ba? Talagang yung ICC prosecutors at mga judges ay tinamaan talaga dito. Baka mamaya ipakalat ni Putin itong mga assassin nito, mga kababayan. Yung kanyang mga bataan, tapos hulihin yung mga ICC judges na ito, di ba? O, ano masasabi nyo? Kala kasi nila kaya. Pilipinas lang naman kaya nila, pero itong mga bansa na powerful, hindi nila kaya. Di ba? O, baka mamaya, pati yung mga bangag, ipasanksyon na rin ng Amerika at Russia kasi galing-galingan. Diba mga kababayan ko? Anong masasabi nyo? I-like, i-share ang video ito. Kung umabot ka sa part na ito, i-comment nyo kung saang lugar po kayo nanonood. Okay mga kababayan? Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po.